Welcome back mga paps. That's Kevin Motovlog. So for today, ang pag-uusapan natin ngayon is about sa RPM. Tanong, bakit tayo maglalagay ng RPM o tachometer gauge para sa ating motor? Isa sa mga dahilan kung bakit tayo maglalagay ng RPM gauge sa ating motor is para ma-measure yung ating minor o tinatawag na idle. Dito sa gauge na to mga paps is mapapadali yung ating pagtotono ng ating mga motor, no? So hindi mo na rito kailangan ng tensiometer. Alam niyo yung tensiometer? Tansya-tansya lang. Commonly, ang pinaka-ideal na idle ng ating motor o ng ating sasakyan is around 1,500 RPM. Okay? So, hindi siya dapat lumampas ng 1,500. So, possible niyan or commonly mga nasa 1,2, 1,3 pababa. Okay? Next, isa pang benefit ng RPM gauge o tachometer is kapag gusto mong palakasin ng motor mo gamit ang sprocket, no? Para mapalakas yung ating sprocket combination na aakma sa riding style mo. Doon sa mga interesado na bumili ng RPM gauge o tachometer meter, so ang presyo nito is naglalaro sa mga 300 pesos pababa sa online, sa Shopee. Pero sa mga motor shop, usually alam mo mga nasa around 500 pesos to. Medyo mas mataas sila ng konti. So kagandahan lang kasi kapag bumili tayo sa shop is pwede natin matesting kung gumagana. Unlike dun sa mga online, kapag sablay yung dumating na parts, wala na, bad trip ka na. So itong tachometer na hawak ko mga paps, ang kanyang maximum na RPM is around 13,000 RPM. So pero pag ginamit natin sa motor, baka isipin nyo sumasagad to. So hindi, no, kalimitan mga nasa below 10 RPM lang ang sagad ng motor. Pero yung ibang mga walang limiter, yung CDI nila, talagang pumapalo yan ng 13,000 RPM. So kung makikita nyo mga paps, mga boss, mga bayabas, ito yung tsura niya. So yung kinuha kong kulay is kulay black. Then ito yung kanyang bracket sa likod, sa pagkakabitan ng motor o yung sa kanyang mounting. Then mga paps, itong RPM na to is merong 5 wire, okay? So kung mapapansin nyo, meron 3 maikse, then merong 2 mahaba. Okay? So, itong 2 mahabang wire mga paps, itong kulay pula is para sa battery or ito yung pinaka-positive niya. Ito ay para sa ilaw niya o yung tinatawag na kanyang backlight. Then ito yung kanyang negative. Okay? Next naman dito sa 3 maikse, isang black, tapos isang green, tsaka isang yellow na merong black na stripe. So, sa pagwawiring sa ito mga paps, baka malito kasi kayo. Etong kulay black na to na maikse, is positive to, okay? Then ito is negative, yung kulay green. Then ito naman kulay yellow is para sa ignition coil, okay? Paalala muna mga paps, no? So itong RPM na to is ikakabit ko sa carb type na motor, okay? Kung ang motor nyo po is FI, kapag ikakabit nyo itong yellow wire na merong black strip, is kailangan nyo po ng pulser. Kailangan nyo pong bumili ng pulser para maikabit to, okay? So sa ngayon hindi ko siya may papakita kasi hindi naman pa yung motor ko. So ang mapapakita ko lang sa inyo ngayon mga paps is paano siya ikabit sa carb type na motor. Sa lahat ng carb type, okay? So ito mga paps, i-set up na natin itong ating RPM gauge. So gaya ng sinabi ko kanina, itong black wire na mahaba is negative ng ilaw. Then itong red na mahaba naman is positive ng ilaw o ng backlight nitong mismong tachometer o RPM gauge. Then yung kulay green naman mga paps, ito, is isasama natin to dito sa kulay black na negative. So ito mga paps, no, ito yung mahabang wire kanina na kulay black. So pinutol ko muna siya. Then iniksiyan ko siya dito, pinutulan ko. So mamaya papakita ko kung bakit. Okay, so dito mga paps, no, pinutol ko na siya. So ito yung kanina may mahabang wire na kulay black. So magkasama sila nitong kulay green which is yung negative. Then sa kabila naman, ito yung may mahabang red kanina. So nilagyan ko na siya ng kulay black na galing sa mismong meter. Siya yung magsusupply ng positive. So para maiwasan natin yung pagdugsong-dugsong ng wire. So yung kaninang pinutol natin, ito yung mahabang wire niya. Tsaka yung kulay black. So hindi na natin muna kailangan to. Kasi masyado itong maikse. Kung gagamitin pa rin natin ito, magdudugsong na naman tayo dito. So medyo papangit na yung ating wirings. So ang gagawin natin, is papalitan na natin sila ng mas mahaba. Okay, so kulay red din yung gagamitin natin para sa positive. Then doon sa kabila naman is, ang available ko na lang na kulay dito is kulay green, which is represent na rin ng negative. Okay? So kung mapapansin nyo mga paps, yung isang linya is maikse kaysa dito. Kasi kapag pinagsama natin yan memya, pag binalot natin, kailangan ganyan yan. Para if ever man na mabasa to, or pasukin ng tubig yung ating wirings, matanggal yung insulation, so mape-prevent natin yung pagdidikit ng positive at negative.
which is pwedeng masunog yung ating wirings, okay? So, kailangan isang mahaba, isang maiksi lagi kapag mayroon tayong pagtatabihin na positive at negative. Then sa pagdudugsong naman ng wire mga paps, so isang technique para hindi siya madaling mag-loose or makalas is ibuhol nyo muna to ng isa. Twist nyo lang ng isa yan. Okay? So once na nakatwist na yan, dito nyo naman siya pipihitin. So yan mga paps, mas matibay na yan. So kapag nilupin nyo siya, papunta rito yung isa. Okay? Ilalayo natin siya dito. So kailangan pababa siya. Para iwas mag-short yung ating wirings. Next, yung ating positive. So, same pa rin ang procedure, ganun pa rin. Okay, so kung yung kanina, yung paglupi natin ng wire dito is pababa. So, dito naman sa kabila is pataas. Para magkalayo sila. So, ganyan na maging itsura niya mga paps. Kailangan magkalayo yung ating positive at negative. Iwas sunog kung ayaw mong maging si Ghost Rider. Next, yung para naman sa ating ignition coil. So, dudugsungan ko lang to ng wire. So dito sa ating ignition coil na wire, kailangan medyo mas mahaba to kasi padadalhin natin to sa ilalim ng tangke ng motor. Okay? Di bali nang sumobra, wag lang mabitin para hindi na tayo magdudugsong. Okay, same procedure, ganun pa rin. So ganito ang pag-wire niya mga paps, no? Para iwas na rin sa sulog ng ating wirings. So kung mag-wirings kayo, wag yung bara-bara, kailangan pag-isipan nyo rin mga paps. Siyempre, ang ating main concern dito is yung safety natin bilang rider. Mabasa man yan, hindi siya mag-ground. Okay? Dahil pagsasama-samahin natin to sa isang insulation lang. So, safety first tayo lagi mga paps. Okay, so mga paps, set up na tong ating RPM o tachometer gauge. So, ikakabitan natin siya ng actual sa motor. Then, tingnan natin kung paano siya magpa-function. Okay? So, bago natin i-wire yung ating tachometer mga paps. So, hanapan ko muna siya ng magandang pwesto sa ating motor. So, dito ko siya balak i-screw. So, dito. Yan. Kaso, ang problema naman, mahaharangan tong ating panel. So, kailangan ko siyang iiwas dito siguro. Yan. Pero medyo mahaharangan pa rin itong ating panel. Tapos yung RPM is tagilid. So kailangan natin mag-modify nitong bracket. So kailangan ko siyang ipihit pa ganito para magdiretso yung ating tachometer. Kung makita nyo yung mga paps sa tagilid. So i-diretso ko lang siya. Then magbubutas tayo ng panibago sa bracket. So ito mga paps, na-modify na natin yung ating bracket para maging diretso yung alignment ng ating tachometer sa ating point of view, no, kapag nakasakay sa motor. So tinabasan ko lang siya dito. Then nagawa ko ng panibagong butas sa kabilang side. So tinabasan ko siya para hindi siya kita pag kinabit natin yung ating tachometer. So ganito magiging itsura niya mga paps. Liliit siya, pero hindi siya masyadong kita dito sa side para presentable yung ating bracket. So ayan mga paps, okay na yung ating pagkakabit ng ating tachometer. So pantay na siya. Next naman, wirings. So, kailangan nating hanapin yung pinaka battery supply ng ating motor, no, mula sa susian o sa ignition. So, sa ignition, meron yang dalawang wire, commonly, iba naman tatlong wire. So, dito sa Badja City 125, pag nakita nyo yung socket ng susian, yung kulay brown dyan ang galing sa battery. So, yun ang kailangan nating mahanap, okay? For double checking, yung isang dulo ng tester natin is i-ground natin, no, or body ground. Then yung kabila naman is testerin natin. Kapag umilaw to, nang hindi na-andar, kailangan patayin motor niya mga paps, o hindi na-andar. So, pag dinikit natin to, dapat iilaw siya. Ayun, umiilaw siya. So, ibig sabihin, ito yung linya natin ng battery. Then, papatayin ko yung susian. Yan. So, dapat ganyan mangyari mga paps. So, pag ino natin, so bukas yan. So dito natin itatap yung kulay red ng ating linya galing sa tachometer o RPM gauge. So ito mga paps, ikabitan natin yung positive ng ating RPM. Next naman is itong negative. So pwede nyo siyang i-body ground kung gusto nyo. Pero ako try ko siyang ihanap ng negative na supply para hindi na mag-body ground. So next, ito naman yung ground. So hindi ko na siya binody ground. I-connect ko lang siya sa isang negative ng aking auxiliary lights. So okay lang naman yun. So sa pagwawire, kailangan kung kaya nang i-color code yung inyong mga wirings is mas maganda para hindi kayo malito. Kung halimbawa magre-repair kayo ng inyong wirings. So commonly sa motor ko is green and black yung ginagamit kong negative. Then the rest yung mga may kulay is positive, okay? So next, kakabitan natin yung ating connection para sa ignition coil. So ito mga paps, yung ignition coil ni Badja City 125. So kung ibang motor naman ang paglalagyan nyo, alas ganito rin may itsura niya. Then dito tayo magkakabit ng connection papuntang RPM gauge. So sa kabila nito is yung output papunta sa may spark plug, no? So hindi dito sa kabila. So dito tayo mag-aabit mga paps sa pinaka primary terminal ng ignition coil. So bubunutin lang natin to. So yan mga paps, nabunot ko na siya.
So, itatap ko na lang yung wire natin dito. So, meron siyang butas. Ipapasok ko na lang yung wire natin galing tachometer. Then, tsaka ko siya iipitin ito. Okay, so hindi ko natatanggalin yung tangke. Tinatamad ako eh. So, ito mga sinuot ko lang yung ating wire, no? So, hindi ko siya ibubolo, no? Hihinangan. So, once na may isuotan natin yan, ipapasok na natin itong pinaka-plug ng ating primary ignition coil. So, mangyayari, iipitin lang niya yung wire. Ito mga boss, nakiipit na yung ating wire galing tachometer para sa connection ng ignition coil. So, make sure na dapat walang mga nakalabas na wires. So, yan, okay na yan. Then, testingin na natin. So, on na natin yung ignition o susian. Ayan mga paps, may ilaw na siya. Okay na. Gumagana yung ating LED na backlight. Then testing kung gagana yung ating RPM. Yun, no? Nasa 1.5 yung ating reading sa RPM. Ayun, so mga paps, gumagana. So, ganun lang mga paps, no? Ganun lang kainit dito. Grabe. So, today mga paps, sana meron kayong natutunan dito sa ating pagkakabit ng RPM gauge o tachometer, meter. Kung may nadagdag sa iyong kaalaman, feel free to subscribe sa ating channel. Click mo na yung notification bell para ma-update ka sa mga bago nating videos and tutorials, pati na rin mga tips. Kasi dito sa channel na to, ang binubusog natin is yung kaalaman, hindi mga mata. Nabubusugin ka sa kung ano-ano. But in the end of the day, wala nag-improve sa atin sa kaalaman natin. Ang importante pa rin is yung kaalaman na hindi maaagaw ni naman. Lagi yung tatandaan mga paps, always be a defensive rider at maging wais na rider. So hanggang dito na lang mga paps. Dad's Cabin. I'm out.